Tayo po dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. 9 days ago ay nirelease ng Netflix ang isang original film, as far as I know, in relation sa Christmas. At pag pinanood nyo ang trailer ng film na ito ang ilan sa mga salita na mababasa nyo. This Christmas, witness. Atin daw pagmasdan or panoorin the courage, the faith, the miracle, Mary. Ito ay isang pinikula na patungkol kay Maria. Hindi ko pa ito napanood, hindi ko pa alam kung available pa na dito sa Pilipinas, pero ito ay medyo nagva-viral na sa social media. At marami ang mga nagko-comment patungkol sa pinikulang ito, and marami ang nagsasabi at merong pagkakaisang nagsasabi na napakadaming unbiblical doon sa pinikula. Ito ay mostly based sa mga extra-biblical records na binudburan ng napakaraming Hollywood touches. At isang kamangha-manghang bagay, or actually minsan hindi siya kamangha-mangha, at isa sa mga number 1 producer ng film na ito ay si Joel Osteen. Well, hindi lamang ito unbiblical, ngunit ito ay napakadelikado sapagkat napakadali, lalo na ng mga tao na walang anumang kaalaman sa Biblia, na ang maging basihan nila ay yung napanood nila. If you remember, few years ago or some years ago, lumabas ang Da Vinci Code at napakarami ang tila baga biglang expert na agad sa pagsansala sa Christianidad because of the movie, the Da Vinci Code. So muli, ito ay malamang magbibigay ng maraming maling ideya patungkol sa isang napakahalagang persona o karakter sa Biblia na as we have read patungkol kay Maria. But this afternoon, sa biyaya ng Panginoon, susuriin natin ang mga talata na ating binasa, and gusto kong matuto tayo dahil tunay nga na isang dalaga, isang mabuting babae ang magiging bawa sa atin bilang mga mananampalataya na hindi tayo lumalabas sa sinasabi ng salita ng Panginoon. And this is the message I would like to give this afternoon. We, like Mary, must be a ready and willing servant to obey the will of the Lord our God. Tayo, gaya ni Maria, ay kinakailangang maging handa at kusang loob na alipin na upang sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. So tayo muna ay pumunta sa Panginoon sa panalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, as we seek to study your word, particularly about this particular character na yung ginamit upang ang aming Panginoong Hesukristo ay isilang sa mundong ito sa kanyang pagkakatawang tao. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, bantayan mo nawa kami, at sa biyaya mo, O Diyos, hamunin mo kami sa aming buhay at pananampalataya sa lalong kasigasigan at kabanalan. At makita namin, O Diyos, maging ang mga taong yung ginagamit sa iyong salita ay mga taong makasalanan din na nangangailangan ng tagapagligtas gaya ng bawat isa sa amin. Purihin mo ang iyong dakilang pangalan, O Diyos, itaas mo ang iyong pangalan, at nawa kami ay patuloy na masumpungan mo nag-aalay ng papuri na karapat-dapat para sa iyo. Ingatan mo kami at puno ang patuloy na maitaas. Pagpalain mo ang iyong salita. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, meron ho tayong napakalimitadong impormasyon sa Biblia tungkol dito sa karakter na si Maria na ina ng ating Panginoong Hesukristo. Well, pag konting basa lamang sa salita ng Diyos, particularly sa Gospels, ilan sa mga bagay na makikita natin na itong si Maria is of the lineage of King David through Nathan. Kung paanong si Joseph is of the lineage of David through Solomon, si Maria naman is of the lineage of David through Nathan. Her family is not a rich family. Sa totohanan, sila ay nakatira sa distrito ng Galilee sa town ng Nazareth.
And Philip told Daniel about the Messiah who is from Nazareth. At kung naalala nyo, ang tugon ni Nathaniel, ang tugon ni Nathaniel nung sinabi niya na galing sa Nazareth, ang tugon niya, can there any good thing come out of Nazareth? Meron bang mabuting bagay na lumalabas mula sa Nazareth? So it just means na itong hometown ni Mary ay hindi ganung kakilala, hindi ganung kaganda ang reputasyon. At maging sa kanilang tahanan o maging sa kanilang kabuhayan ay hindi natin masasabi na sila ay may kayamanan. We know from the records of the scripture na siya ay ibinetroth. Again, wala tayong masyadong equivalent na Tagalog dito or isang pwede tayong sabihin ipinapagkasundo upang maging asawa ni Jose. Siguro ang pinakamalapit na meron tayo sa panahon natin ngayon is that word engaged. Engaged si Mary kay Maria, but still, yung engagement na meron tayo ngayon dito ay kapos na kapos pa rin when it comes to betrothal. Pag dito sa atin ay engaged ang isang tao, madalas natatapos ito kapag binalik na yung singsing, tapos na. When it comes to betrothal, it was legally binding. Meron itong legal na as if as if para na kayong mag-asawa pero hindi pa kayo nagsasama at wala pa yung seremonyas ng kasal. Kung naalala niyo sa records ng Matthew, inisip ni Joseph na hiwalayan pa si Maria to take legal steps para hiwalayan niya si Maria. Bakit? Dahil nga yung betrothal ay legally binding. So yun ang kalagayan. Itong si Jose, nakita natin from the book of Matthew, ay isang karpintero at ganoon din, isang matuwid na tao. Dinescribe siya ni Matthew na Joseph being a righteous man. Ay gusto niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ayaw niyang gawing public example si Maria, which is doon sa trailer na napanood ko, doon sa Mary, the movie, ay kabaligtaran na halos mapatay pa si Maria. Again, sa Old Testament, kapag merong fornication, it is punishable by death penalty. Capital punishment yun. At ang nangyari doon, as I understood, yung maiksi doon sa trailer, malapit ng pataw kay Maria yung death penalty, and then here is Joseph, parang bayani na iniligtas lang si Maria. Again, that is very much Hollywood touch at wala ho sa salita ng Panginoon. But one extraordinary thing that we can say about Mary, as stated sa salita ng Diyos, that she is really a blessed woman. Siya ay isang isang babae na highly favored and blessed by God. As we have read sa Luke chapter 1 verse 28, ang sabi sa Luke chapter 1 verse number 28, ang sabi ng salita ng Panginoon ay ito. Luke chapter 1 verse 28, and the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored, and the Lord is with thee, blessed art thou among women. And I think isa ito sa mga lugar na kung saan naging napakamali ng pag-handle ng Roman Catholic Church. Yung word na hail dyan ay hindi hail towards Mary, but rather a call for Mary to hail or to worship God. Hindi ito Hail Mary or Praise Mary. Hindi yun ang ibig sabihin ng anghel. Kung hindi Mary, you should hail God. You should praise God, and this is God's message for you. So yun ang pinaka-puwersa o pinaka-takbo nung usapin o nung talata. Nevertheless, ang sabi diyan sa verse 28, Thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Nahandoon ang malaking pabor, mataas na pabor sa iyo, at hindi lamang yon, the Lord is with thee, sumasayo ang presensya ng Panginoon, and this is not something na miraculous. If you remember sa Old Testament, merong karakter na paulit-ulit na sinasabing, and the Lord was with him. Sino yun? Si Joseph. And the Lord was with Joseph. This pertains to God's presence and blessing sa buhay nitong si Maria. And at sinabi, she is blessed art thou among women. So truly, Mary was blessed and favored by God. But we must be careful not to go beyond scriptures.
Totoo. Yun yung nabasa natin. She is highly favored. She is blessed by God. And God is with her. Pero hanggang dapat. We cannot and we should not go beyond Scripture at mag-ascribe kay Maria ng mga bagay na hindi sinasabi ng salita ng Panginoon. Sadly, maraming part sa mundo, lalo na kung dominante ang Roman Catholicism, maraming part sa mundo na nahandon ang pagsamba kay Maria. Handon ang veneration kay Maria. At again, sa maraming pagkakataon, si Maria ay mas dakila, mas tinatawagan, mas dinadalanginan, at mas itataas kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ho, nung isang kakilala ko, pagdating sa pananalangin ng rosaryo, 10 kay Maria, 1 sa Diyos. Bakit ganun? At ilan sa mga very much unbiblical na ginawang doktrina, dogma ng Roman Catholic Church, let me just give 3. Number 1 is the Immaculate Conception of Mary. The Immaculate Conception of Mary. Sa hindi nakakalam, Brother Paul, ano ibig sabihin ng Immaculate Conception? Ibig sabihin lang hunian, si Maria ay pinaglihi ng walang kasalanan sang-ayon sa kanila. Na si Maria daw ay walang minanang kasalanan at ang dahilan nila, kapag binasa nyo at kinig kayo sa kanila, ang dahilan ay para maging paraan daw upang si Maria ay maging malinis na kagamitan ng Diyos para maipanganak sa laman ng ating Panginoong Kristo ng banal, dapat si Maria din naman daw. Which does not solve the problem but complicates it. Paano yung si Maria naman? Paano siya pinanganak ng walang kasalanan? And then pupunta yun sa nanay ni Maria, and then hanggang sa kaduluduluhan, dadating sila kay Eva at wala na silang magagawa doon. Immaculate Conception of Mary. No, that is wrong. Who is immaculately conceived is none other than the Lord Jesus Christ. Siya'y pinaglihi ng walang kasalanan. As we have read kanina, ang banal na bagay, ang banal na bata na yung ipanganganak, yung bata ay tinawag na banal. Pangalawa is the assumption of Mary. It doesn't mean na nag-a-assume o asumera si Mary. Hindi yun ang ibig sabihin. The assumption of Mary, it means the literal bodily ascension ni Maria. Noong 1950s, ito yung pinaka-latest, dineklara ng Roman Catholic Church na si Maria ay umakyat sa langit ng buhay at kasama ang kanyang buong katawan na hindi nakaranas ng kamatayan. Walang anumang basihan. Could you imagine? 1,900 years. And then bigla nilang sinabi, si Maria umakyat sa langit. Nang walang anumang basihan. Or, yung isa pang dogma, which is the perpetuity of virginity. The perpetual virginity of Mary. Na sila'y naniniwala na nanatiling birhen si Maria kahit pinanganak niya na si Jesus at kahit sa pagsasama nila ni Jose. At ito ay malinaw na hindi lamang wala sa Biblia, kundi ito ay kontra sa Biblia, sapagkat ang sabi ng Biblia ay si Jesus ay merong mga kapatid. For example, sa Matthew 13 verse 55, ang sabi sa Matthew 13 verse 55, is not this the carpenter's son? Nangaral si Jesus at sila'y na-offend kay Jesus. Kasi ito yung anak ng karpintero, kilala nila si Jose. Kilala nila si Jesus. Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? Ano nung sabi? And his brethren, yung mga kapatid niya. Sino daw? Si James, which is the author of the book of James, Joseph and Simon and Judas, which is the author of the book of Jude. Verse 56, and his sisters, are they not all with us? So take note, merong mga kalalakihang kapatid si Jesus, James, Joseph, Simon, and Judas. At least 4 na lalaki at least 2 babae kasi sisters. So at least merong 6 na bunga ang pagsasama ni Jose at ni Maria. No, hindi siya nanatiling birhen. And to say, listen, to say so is to make the Bible a liar. To make God a liar.
So hindi ito mga bagay na pwedeng palipasin lamang at bahala na lang sila. No, ito ay pagdudusta sa pangalan ng Panginoon. Sadly, prayers and praises and worship are even offered to Mary. At she is called a mediatrix to God. Kasamang tagapamagitan. Sa madaling salita, sa lengguwaheng maintindihan ng marami, si Mary ang dakilang baker. Gusto mong pumunta kay Jesus, dumaan ka muna sa nanay niya para mas malakas. Para bang may kailangan kayo kay Brother Paul, dumaan muna kayo kay Sister Connie para hindi makahindi si Brother Paul. Again, lahat ng ito ay pangtaong kaisipan na wala sa salita ng, hindi lang basta wala sa salita ng Diyos, ito ay kontra sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator, isa lamang ang tagapamagitan sa Diyos sa tao, and that is the man Christ Jesus. It's not Apostle Paul, St. Paul, St. Peter, St. James, o kung sino mang mga santo o santa. Hindi tayo tumatawag sa kanila. We only pray in Jesus' name. Sapagkat si Jesus lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Now, please, huwag niyong pagkamalian, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi natin dinidisrespect si Maria. Kung hindi inilalagay natin siya kung saan siya inilagay ng salita ng Diyos. Yes, she is highly favored. Blessed among women, and God is with her. But no, hindi siya perpetual virgin. Hindi siya nag-ascend bodily. No, hindi siya immaculately conceived. No, she is not a co-mediatrix. At kapag mga bagay na ito ay pinipilit na ibigay at ilagay kay Maria, that is actually disrespecting her. Sa Luke chapter 11 verse 27, makikita ho natin na dito pa lamang ay meron ng almost an effort na i-exalt si Maria. Pero tingnan natin paano ang tugon ng ating Panginoong Jesus sa Luke chapter 11 verse 27. And he said these things, as he said these things, habang nangangaral si Jesus, a woman in the crowd raised her voice and said to him, blessed is the womb that bore you and the breast at which you nursed. Pagpalain ang sinabahay bata na nagdala sa iyo at gayon din ang dibdib na nagpasuso sa iyo. And sino yun? That's Mary. Ano ang response ni Kristo sa verse 28? And he said, blessed rather are those who hear the word of God and keep it. So dito, parang meron ng effort to put Mary up, but the Lord Jesus Christ said, no, it's the word of God. So itong ginagawa ng Roman Catholic Church to put Mary above the Word of God, even contrary to the Word of God, is totally against sa Panginoon. Again, we're not disrespecting Mary by no means. Rather, we are giving her the utmost respect na pwede nating ibigay by rightly portraying her as she is portrayed in the Word of God. And we do not dare go beyond the Scriptures. Hindi tayo dapat at wala tayong karapatan na lumagpas sa salita ng Panginoon. I could almost hear Mary saying amen nung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 6. Ang sabi ni Pablo ito, for though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth, but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. Ayaw ni Pablo na isipin na mas mataas siya kung ano nga talaga siya. At narito, a whole wide world religion na nagpo-promote ng higit sa kung ano at sino talaga si Maria. So let us learn from the example of Mary. So Luke chapter 1 verse 26, umpisahan natin. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent
from God unto a city of Galilee named Nazareth. So again, sa course ng ating pagbabasa, yung 6th month, hindi ibig sabihin yan ay June, kagaya sa kalendaryo natin. Actually, hindi yun ang usapan. 6th month, particularly, ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth. Sino si Elizabeth? Siya ang nanay ni John the Baptist. So we can quickly calculate John the Baptist as at least 6 months na mas matanda sa ating Panginoong Hesukristo. More or less. So dumating ang isang anghel kay Maria, verse 27, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. Now, verse 27 is very, very important. At merong mahalagang salita dito na 2 beses inulit, and that word virgin. Siya ay birhen. Bakit ito mahalaga? Sapagkat sa hula ng Panginoon na ibinigay sa pamamagitan ng propeta Esaias, sabi sa Isaiah chapter 7 verse 14, "Therefore the Lord himself shall give you a sign." At ano ang sign? Ano ang tanda? Ang sabi ng Panginoon, "Behold, a virgin shall conceive and bear a son." Merong birhen. Ito yung tanda. Merong birhen na magdadalang tao. Hindi na siya basta magdadalang tao siya ng isang lalaki. At ito mismo ang ginawa ng Panginoon. And the writer Luke is stressing this. And by the way, Luke is a physician. At pinili niyang gamitin ang eksaktong Greek word para walang pwedeng pagkamalian. Hindi lamang ibig sabihin itong dalaga, that means walang asawa, dahil pwedeng maging dalaga pero hindi birhen. Niliwanag, paulit-ulit na salita ng Diyos na itong babaeng ito ay birhen. Sexually pure. So muli ang punto rito, ang sinasabi ni Apostol Pedro, ang sinasabi ni Luke na itong lahat ng ito ay nangyayari sang-ayon sa plano ng Diyos. Hindi ito aksidente, hindi ito biglaang naisipan na lang. O gamitin ko nga, lahat ng ito isang ayon sa pinlano at dinisenyo ng Panginoon, and God is working out His salvation plan. Hindi ito aksidente. God is faithful to His word, and yes, a virgin did conceive. Nagbuntis nga ang isang dalaga. So from this life of Mary, this short passage about Mary, let's look at some matutunan ho natin. And sana wag hong pag-isipin ng mga kalalakihan or mga binatang na, well, si Maria yan, dalaga siya, ito'y para sa mga kababaihan. Yes, that is true. Pero ito rin ay napakahalaga at dapat din na matutunan ng mga kalalakihan. Number 1, Mary is an example of purity. Mary is an example of purity. Verse 27 again, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. Patungkol kay Maria, siya isang matuwid na babae at siya isang morally pure na babae. Hindi sinasabing sinless, pero isang bagay na makikita natin sa dalagang ito, siya'y mabuting halimbawa sa maraming mga kababaihan sa panahon natin ngayon. Kamakailan lamang, napanood ko ang isang YouTube shorts lang naman, na sinasabi na merong isang babae na kumita pa ng mas malaki sa pinaka-highest paid basketball player. Itong single na babaeng ito ay kumita ng higit $60 million sa isang taon lang, by displaying herself sa camera. At marami ang sumusunod sa yapak ng babaeng ito. Sa panahon na napakatindi ng pornography at sa panahon ng iniisip ng iba, well, gagamitin ko ito para ako'y kumita ng pera. Mga kapatid, mga kaibigan, it should not be. Sa panahon na tinatawanan ng mga kapwa kababaihan kapag ang isang babae na nanatiling birhen. Nawa, mga young ladies, and also not just the young ladies, young men.
Let this be an example of sexual purity. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 22 ang sabi, flee also youthful lusts. Takbo! Gayahin niyo si Joseph. Nung siya ay ginrab ng asawa ni Potiphar para akayin at dalhin siya at hatakin sa sexual immorality, he run. Flee also youthful lusts. Totoo ang sinabi ng isang mangangaral, I believe si Paul Washer nagsabi, ang pinakamatalino ay bumagsak sa babae, ang pinakamalakas ay bumagsak sa babae, at isa sa pinakamakadiyos ay bumagsak din sa babae. Si Solomon, si Samson, at si David. Flee youthful lusts. Sa mundo at sa panahon na usong-uso ang immoralidad, ito'y binebenta, ito'y pinopromote, at ito ay sinusuportahan ng maraming mga, even ginagawang legal ng ilang mga gobyerno. O ang mga mananampalataya ay hindi dapat magpatangay sa bagay na ito. Mary maintained her purity. At para sa atin bilang mga mananampalataya, kailangan natin hindi lamang sexual purity. Yes, that is center at marami at mabigat ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa sexual purity. Pero again, we must maintain ourselves pure from any sin, sa kahit anumang kasalanan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 18, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but sexual immoral person sins against his own body. Inilagay, ibang kategorya, matinding kategorya ng kasalanan ng sexual sin. So mga young people, huwag kayong maniwala sa kasinungalingan ng dyablo na maliit lang to. Kapag naririnig nyo at ang umaalingaw sa inyong kaisipan o sa inyong mga tenga, okay lang, pwede, ginagawa nilang lahat. That's the lie of the devil. Ito'y kasinungalingan na galing sa dyablo. Parents, talk to your children about sexual purity. Dahil pag hindi nyo sila kinausap patungkol sa pagiging malinis, kakausapin sila ng mundo sa pagiging marumi. So napakahalagang challenge sa atin. Again, hindi lamang ito sa mga binata at dalaga, even married couples can fall. Makailan lamang, nagkukwentuhan kami ni Sister Jonah, kasama yung kasambahay namin, na sinasabi kung gaano katalamak ang sexual na immoralidad sa ibang bansa. Napakatindi. So again, kahit na may asawan na, kahit na merong suotin ng quote, magandang pamilya, kailangan bantayan. Hindi lamang ang pisikal na pag-akto, kundi maging ang kaisipan. Remember, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, sino mang lalaki na tumingin sa isang babae at nagnasa sa kanya, ay nangalon niya na sa kanyang puso. So hindi lamang physical act, but even yung mind ay kailangan nating ingatan. So Mary is a good example of purity. Number 2, Mary is a good example of maturity. Maturity. Itong si Mary ay espoused to Joseph or betrothed to Joseph. Siya ay nakatakda na, ititakda ng ikasal kay Jose. At kung inyong alam, ang kultura noon, ang gagawin ay yung lalaki kasama ang kanyang mga magulang ay pupunta sa magulang ng babae at ibe-betroth. It's either may dala-dala na sila agad na dowry na pangbayad, and then uuwi yung lalaki para ipaghanda ng tahanan yung babae at susunduin siya pag ready na. Okay? Or, pagkatapos ng betrothal, uuwi yung lalaki at mag-iipon ng dowry at maghahanda rin ng tahanan, and then at saka pupunta at susunduin yung babae. Kaya all throughout the Bible, naalala niyo yung parable of the wedding, parable of the groom. Bakit sila naghahantay? Hindi nila alam kailan matatapos yung paghahanda ng groom. Wala naman text message, parating na ako, maghanda kayo, next week tapos na. Walang ganon.
It might be ilang buwan ng pagta-travel at biglang darating at susunduin na. And then kukunin na at dadalhin na. Ito yung magandang picture ng hinihintay din natin. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? I go and prepare a place for you. At pagtapos na yun, babalik siya at kukunin niya tayo to have that great marriage supper of the Lamb. Now, ang punto ng lahat ng ito, si Mary, by that time, ay handa na at naghahanda. At habang, by the way, habang nagpe-prepare yung groom-to-be, nag-betrothed na sila, ang trabaho ng lalaki, maghanda ng tahanan, maghanda. At ang trabaho ng babae? Mag-TikTok lang maghapon? No, she will prepare herself to be the best wife and to be a mother. Maghahanda ang babaeng ito. At sangayon ho sa ilang mga nabasa kong libro dati, ang isang Hudyong babae, as early as 12 years old, alam niya na ang gawaing bahay. As early as 12 years old, kaya niya na magluto, walang ukay-ukay na pwedeng bilhan ng damit. Sila ang gumagawa ng sariling damit. Walang grocery na pwedeng bilhan ng keso. Gumagawa sila ng sarili nilang keso. Walang bakery na kailangan na pwedeng bilhan ng tinapay. Gumagawa sila ng sarili nilang tinapay. So ang punto, itong si Mary na isang makadiyos na babae ay surely hindi isang tamad na babae. Nahandoon ang kanyang paghahanda. Nahandoon ang kanyang maturity sa bagay na ito. And muli, isang magandang paalala to mga young people. Pinag-aralan natin sa church, marriage is good. And one of these days, young men, young ladies, you will be married. At higit sa malamang hindi makakatulong ang maghapong pagti-TikTok o pag-Facebook. So let this be a challenge, hindi lamang sa mga kabataan, even sa mga magulang. Prepare. Sa amin ni Sister Jonah, maliwanag sa amin, isa sa trabaho namin ay i-prepare si Timmy na isang araw, siya'y manliligaw at magiging asawa ng isang babae. So Timmy, you must prepare. And Leah, isang araw may mga istorbo sa'yo at dadaan muna sa amin ng mami mo. But Leah, you must prepare because one day you will be a wife. Kailangan mong matuto. And hindi yan ituturo sa eskwelahan. Yan ay magsisimula sa tahanan. At kailangan nating ihanda ang mga bata na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So here's the challenge. Pursue a well-rounded maturity in life. Hindi porket nagba-viral ka at meron kang 15 million subscribers, it means na okay ka na. At maraming mga kabataan, yun ang goal sa buhay. Mag-viral. Baka virus ang makuha mo at hindi mag-viral. So let us pursue a well-rounded life of maturity. Hindi ibig sabihin na magbasa ka lang ng Bible maghapon muli. A well-rounded life. It might be, listen, young lady, it might be na maluluwalhati mo ang Diyos sa buhay mo kapag nagsimula ka na mag-aral magluto. Young men, it may be na maluluwalhati mo ang Diyos kapag nagsimula ka ng magplano at mag-isip at ihanda ang sarili mo sa mabigat na responsibilidad na bubuhayin mo ang isang babae at mga batang ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. It may be a God-glorifying thing na maghanda ka. And it takes a mature mind. So the challenge of maturity exemplified by Mary. Number 3, the example not just of purity, of maturity, but also the example of godliness. Hindi ito mahirap na makita as we have read, ang sabi ng angel sa verse 28, and the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Again, just reading between the lines, we can see clearly na si Mary is a very godly woman.
Para siya ay bigyan ng matinding pabor ng Panginoon. Para sabihin na nandun lagi, the Lord is with thee. As Joseph was do sa Old Testament, the Lord was with Joseph. At ang makikita natin ay isang makadiyos na buhay ni Joseph. At ito rin ang masasabi natin maliwanag sa buhay ni Mary. Mary is a godly woman. She prioritizes godliness above physical beauty. So 1 Peter chapter 3 verse 1, pamilyar na ito mga kapatid, mga kaibigan. 1 Peter chapter 3 verse 1, ang sabi ni Apostol Pedro, likewise ye wives, and not just wives, all the women, ye women, be in particular dito sa subjection, women, wives lang, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Why they behold your chaste conversation coupled with fear. Ang pinagmamasdan nila yung chaste, yung malumana, yung maayos na pamumuhay. Yung conversation dyan, Brother Paul, yan ang key verse ko sa buhay ko. Conversation, that's why I always daily engage with conversations. Hindi chismis ang ibig sabihin niyaan, kung hindi yung paraan ng pamumuhay. Pero sa verse number 3, ang sabi, whose adorning let it not be that outward adorning. Young lady, or not just the young lady, women, huwag niyo hayaan na ang maganda lang sa inyo ay panglabas. Hindi masamang maging maganda ang panlabas, hindi masama yon. Pero kung yun lang ang maganda sa inyo, I'm sorry, mabilis yang kukupas. Pero kung napanood minsan na video, mga artista, then and now. Kung ano itsura nila 20 years ago sa itsura nila ngayon, and maniwala kayo, malayo. Mabilis na kukupas. Mabilis na mawawala. At kung ang ganda lang, ladies, kung ang maganda lang sa inyo ay panlabas, at yun lang ang nagustuhan sa inyo ng lalaki, at mabilis yung mawawala. Pero kung yung lalaki na yun ay nabighani sa taglay mong ganda, maging sa ugali at pagiging makadiyos, itong ganda ng pagiging maayos at matuwid na babae ay paganda ng paganda ng paganda ng paganda. At lalong mai-inlove sa'yo si Mister. Kasi lalo kang gumaganda. Not just physically, but also in a godly manner. Whose adorning, let it not be the outward adorning of the plaiting of the hair, or the wearing of gold, or putting on of apparel. Ano ang kailangan mong bigyan? Pangunahing pansin, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Listen to the word of God. Isang napakaganda ang meek and quiet spirit. Sa panahon na napapanood nyo sa TikTok lagi ay maingay na babae. At matapang at susugurin at mumurahin ng kahit na sino. Girl power, baby. Kinukumbinsi kayo ng mundo. Now, I'm not saying na mahinang babae ang kailangan at maganda. Pero nahandoon ang meek. Again, alam niyo kung ano yung meek? Meek doesn't mean yes. Meek means power under control. Malakas pero kontrolado. Yung iba, malakas, walang control. Display lagi. Pero napakaganda, which is in the sight of the Lord of great price. Ito ang may bigat sa paningin ng Diyos. Ang mundong ito ay kinukumbinsi ang marami na ang may bigat lang ay ang panlabas. Ang may bigat lang ay yung figura. Ang may bigat lang ay yung kutis. Ang may bigat lang ay yung mga nakikita sa panlabas. No. In the sight of the Lord, godliness is of great price. As we had said sa ating mga young people, godliness is attractive. Ito ay kahali-hali ng bagay
So narito ang maganda at importante, Mary, is godly. She's not perfect, but she's godly. Paano nasabing hindi siya perpekto? Sapagkat siya mismo ay isang makasalanan nangangailangan ng tagapagligtas. Ang sabi sa Luke 1 verse 46, and Mary said, my soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Maliwanag sa kaisipan ni Maria that God is her Savior. I mean, she needs saving. Kailangan niya ng tagapagligtas. Kailangan niya na magliligtas sa kanya. Hindi siya umakyat sa langit, whole body, at hindi namatay dahil sa kanyang sariling kabanalan. God is her Savior. Si Maria ay isang normal na babae sa isang hindi masyadong kilalang lugar, ngunit siya ay isang makadiyos na babae at ginamit ng Panginoon sa makapangyarihang kaparaanan. Magandang paalala ang sinabi ng Proverbs 31 verse 30. Proverbs 31 verse 30 ang sabi, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Ang pupurihin ng kanyang mga anak at ng kanyang mga apo is that woman that fears the Lord. In a time na kung saan ang pinaka-ina-appreciate ng mundo ay panlabas na kagandahan, or also maging sa mga kalalakihan, pagandahan, pagaraan ng sasakyan at puro panlabas ang pinagbabasihan. Again, I'm not saying na pag maayos ang panlabas ay makasalanan na agad, pero kung yun lang ang focus, yun ay mali. Excel in godly beauty. Number 4, Mary is an example of seriousness. Seriousness. Sa isang batang edad, nagkakaisa ang mga theologians, more or less si Mary is hindi malabo na between 15 to 17 years old or 18 years old sa panahon na ito. At nung kultura nila, maaga ang pag-aasawa. But si Mary, even in that young age, ay merong marka ng pagiging seryoso. Sa panahon na kung saan ang lagi lang pinagagawa at ang laging push ng sanlibutan sa atin ay maglibang, leisure, fun, and games, ibigay ang gusto ng laman. Napakadalang ng mga kabataan na seryoso ang kaisipan. Hindi ko makalimutan yung impact sa akin na meron akong binasa na sinulat ni Charles Spurgeon. Ako, grabe, ang lalim ng theology. Ang lalim, ang ganda ng pagkakasabi hanggang ngayon na-appreciate ng mga theologians of this day. At yun, hindi niya pala sinulat, yun ay pinrich niya nung siya 18 years old. Sa ngayon, ang alam ng maraming 18 years old, seryoso sa ML. At seryoso sa napakaraming bagay, seryoso sa laro. I'm not saying na mali ang maglaro. Pero men, be serious. Young ladies, ikaw ba ay may marka na, hindi ko ibig sabihin na laging seryoso, lagi kang nakakunot ng noo. Hindi yun. Na hindi ka makausap, kundi pag pinakinggan ka, ang lumalabas sa bibig mo ay hindi basura. Na pag pinakinggan ka, ang lumalabas sa bibig mo ay hindi walang kwenta kung hindi may bigat. Seriousness. Sa verse 29, ang sabi ng salita ng Diyos, and when she saw him, she was troubled at his saying. Nabagabag siya. Doon kung sinasabi ng anghel na ito. Pero take note, ang sabi, and cast in her mind what manner of salutation this should be. She cast it in her mind. And ang Greek word ng word na yon, dialogosomai, ang ibig sabihin, to reason, to recon, to revolve in one's mind, to deliberate.
pinag-isipan niyang maigi. Hindi lang niya basta, hindi ko naintindihan, sorry. Pinag-isipan niyang maigi. Pinagbulay-bulayan niya, pinakuluan niya sa kanyang kaisipan. Sa chapter 2, verse 17, ang sabi, and when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. Ito yung mga shepherds. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. Verse 19, but Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. Nahando ng kanyang seriousness. At the early age, she's pondering. Pinag-iisipan niya yung sinabi ng anghel, pinag-iisipan niya yung mensahe ng mga shepherds na galing sa anghel na pinag-aralan natin kayo ng umaga. She ponders. Hindi siya nakatulala lang sa screen, hindi siya puro walang mga katuturan ng mga bagay, she ponders, nag-iisip. At isa yan sa kulang na kulang sa marami sa atin ngayon. Masipag, maraming kayang gawin, pero marami sa atin ang hindi matalim at hindi seryoso pagdating sa kaisipan. Sa verse 49 ng Luke chapter 2, and he said, nung nakita nila, naalala niyo yung kwento na wala si Jesus? Pauwi na sila pero wala si Jesus. Binalikan nila sa templo si Jesus. Nung nakita nila, ang sabi ni Jesus, why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house? Verse 50, and they said, and they did not understand the saying that he spoke to them. Verse 51, and he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them, and his mother treasured up all these things in her heart. Iningatan niya sa kanyang, hindi niya binaliwala lang, hindi niya tinapon lang, hindi niya pinalipas lang. She thought about it. Larawan ng kaseryosohan. So magandang hamon sa atin ito, sa panahon na hindi sikat ang pag-iisip, na okay lang, na basta nakakatawa ka lang ay okay na. Isa sa napakahalaga na kailangan na disiplina ng Kristiyano, yung disiplina ng kaisipan. Ang sabi ni Pablo sa Philippians 4 verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. We are commanded to think. Napakahalaga ang kaisipang ng Kristiyano. Pero sadly, marami ang sinasayang ito. Si Mary, hindi lamang example ng seriousness, she is also an example of faith. Example of faith. Sa verses 30 to 37, binigay ng anghel yung mensahe kung anong plano ng Panginoon, siya ay magdadalang tao. Sa verse 34, nag-inquire si Mary, paano mangyayari ito? Dahil kahit ako'y dalaga pa o ako'y birhen pa. Sa verse 35, sinabi ng anghel, anong gagawin ng Diyos? It is through the work of the Holy Spirit. Sa verse 36, nagganong ka-gracious ang Panginoon kay Mary, nagbigay siya ng halimbawa. Anong sabi sa verse 36? And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her who was called barren. Listen, if you just imagine, ang sabi ng anghel, ikaw, Maria, ay magbubuntis. Paano mangyayari yun? Ako yung isang birihin. Ang banal na spirito ang gagawa sa iyo at magbubuntis ka. At ang sabi ng anghel, by the way, yung kamag-anak mo si Elizabeth, yung matanda na, yung baog, 6 months na siyang buntis. Andun ang habag ng Panginoon kay Maria na kahit hindi talaga may explain ng kaisipan ng tao. Maria, magtiwala ka sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, for with God, nothing shall be impossible. Again, madalas naha-hijack ang mga talatang ito para ginagamit sa kalooban ng tao, pero hindi ito para sa kalooban ng tao, ito ay para sa kalooban ng Diyos. At pag kalooban ng Diyos, walang imposible. Yun ang punto. And she believed God. Nanampalataya siya sa Diyos. Kung babasahin nyo yung Magnificat na kung saan nagpuri si Maria sa Panginoon, nakikita natin doon na wala siyang sign ng disbelief.
Wala siyang sign ng hindi paniniwala sa gagawin ng Panginoon. Nandun ang pagpupuri niya sa Diyos. She is an example of faith. Isang mga naking at magandang hamon ito sa atin na tayo ay turuan at develop ng Panginoon na lalong lumalim sa pagtitiwala sa Kanya sa panahon na hinahamak ang salita ng Diyos, hinahamak ang pananampalataya sa Diyos. Nawa tayo bilang mga Kristiyano ay lalong lumalim sa pagtitiwala sa ating Panginoon. And lastly, dito tayo matatapos, she's an example of submission. Si Maria ay halimbawa ng pagpapasakop. So verse 38, and Mary said, behold, the handmaid. Handmaid is a technical term, a particular term sa isang female slave. Ako'y babaeng alipin ng Diyos. The handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Sadly, sa panahon natin ngayon, ang mahigit sa malamang na magiging tugon ng marami, behold, I have plans. Lord, marami pa akong pangarap, marami akong gustong gawin, sorry na lang, iba na lang. But Mary is a very good example of submission. Behold, the handmaid of the Lord. Mangyari sa akin ang sang-ayon sa sinabi mo na gagawin ng Panginoon. Nagpasakop siya. Nagpasakop siya. Humanly speaking, this could have very much ruined her betrothal with Joseph. At muntik-muntika na. Inisip na ni Joseph na hiwalayan siya. Maaari siyang i-public execution. Humanly speaking, pwede ako mapahama, pwede ako mabranded na ako ay isang maruming babae. Sinong maniniwala na nagbuntis ako na walang experience sa lalaki? But she submitted herself. Siya nagtiwala at sumunod. And we have a song that goes like that. Trust and obey. So isang magandang hamon para sa bawat isa sa atin sa panahon natin ngayon na madalas ayaw magpasakop sa mga otoridad. Narito ang halimbawa ni Maria. Hindi siya mataas. Siya'y nagpakumbaba. Siya'y alipin ng Panginoon at nagpasakop sa kalooban ng Diyos. So isang magandang hamon sa atin sa panahon natin ngayon, nawa tayo bilang mga Kristiyano ay nasain natin na makita sa ating mga buhay at ma-develop ang mga katangian na nakita natin kay Maria na isang willing na servant ng Panginoon. Na tayo ay maging halimbawa ng kalinisan, sexual purity, halimbawa ng maturity, halimbawa ng pagiging makadiyos, halimbawa ng pagiging serious sa ating kaisipan, halimbawa ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, at maging halimbawa ng pagsunod o pagpapasakop sa Panginoon. Babaeng ginamit ng Diyos itong si Maria. Hindi natin siya kailangang itaas ng higit sa sinasabi ng Biblia. Pero sa sinasabi ng Biblia, siya isang magandang halimbawa para sa lahat sa atin ng mga mananampalataya. At nawa, tulungan tayo ng Diyos na hindi lang basta mamangha, wow, galing naman ni Maria. No. Nawa, ito'y gamitin ng Diyos para hamunin tayo bilang mga mananampalataya sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. O Diyos, hindi kami karapat-dapat, walang taong karapat-dapat. Pero kahit na gano'n, O Diyos, pinili mo na gamitin ang mga tao na hindi perpekto upang tupdin ang sang-ayon sa iyong plano. At narito, O Diyos, ginamit mo ang isang makasalanan na ang pangalan ay Maria. Lord, dalangin po namin na tulungan mo kami na matuto sa halimbawa ng babaeng ito. Na mapanatili, O Diyos, ang kalinisan, na magkaroon, O Diyos, ng seryosong kaisipan, na magkaroon, Panginoon, ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. At yun din, Panginoon, makita sa aming mga buhay ang pagpapasakop sa iyo. O Panginoon, salamat po.
Nawa ang mga katotohanan mo na amin na pag-aralan hindi lang maging impormasyon, kundi maging hamon at patuloy na gabay at liwanag namin sa aming pamumuhay sa mundong ito. Salamat po na ginamit mo ang isang tao upang isilang ang aming tagapagligtas, kung kaya't kami, Panginoon, ay merong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Panginoon, patuloy ka nga pong kumilos sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming hubugin, hindi lamang sa halimbawa at wangis ni Maria, kundi sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Patuloy kaming lumalim sa pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Pagpalain, ingatan mo po kami, maging sa pagpapatuloy namin sa aming fellowship po mamaya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.